Diba? Ang sarap na sumama kasi kami ni Lizelle, panay ang pasyal namin sa iba't ibang farms. Ang dami tuloy namin natututunan, di ba Lizelle? Kaya buti nga ngayon, sumama naman sa atin si Annie at saka si Martin. Interesado ako nito sa topic ngayon eh. Sa panuna, busy ako. Ba't saan ba tayo papunta ngayon? Baboy daw eh, baboy. Alam mo, yung mga baboy na yan, normally we always hear about native pigs, di ba? Pero meron tayo nagdinig ngayon, yung nag-upgrade ng native pigs. Kasi para sabi nila, for commercialization, yung farmer, mapipredict niya ang growth ng kanyang mga baboy. Tingnan natin. Tara. Sige, tara. Uy, good morning nga pala. Welcome to another episode of OA Ako. Sama kayo sa amin dito sa Antipolo. Alika. Tara. LJ, good morning. Hi. Thank you for allowing us to visit your farm. I brought here Lizelle, Martin, and Annie. Hi, Martin. Hello. Hi, Annie. Alam mo kasi kinikwento kasi sa kanila na you're the guy who we know has decided to upgrade the native. Yes. And yun na nga, para maintindihan namin at sa anong mga viewers natin, kung bakit ba tayo nag-upgrade ng ating native pigs, di ba? Yes. Show us, explain. Well, yung native pigs natin kasi dyan, they have been relegated to parang scavenger na lang. No? Especially with the type of care that they've been given. Pero the qualities of the native by itself is excellent in terms of its hardiness. And it's those qualities na gusto natin ma-harness at ma-propagate. Tapos tayo nga pag kumakain lechon, di ba? Parang gusto natin native lechon. Diba? Native na baboy. Siyempre, kakaiba yung indigenous at yung sariling atin breed. So, gusto natin siyempre pagandahin pa yung lahi ng baboy ng Pilipinas. It's just that nowadays, because of poor breeding practices ng mga ibang backyard farmers, ang pagkakilala sa mga native pigs natin are very, very poor body conformation and poor performance. So, those are qualities that I feel can be improved. Actually, yung mga original na nakuha namin na natives, simply by using yung modern technology tulad ng pagpurga, no, which some people believe na nakakamatay ng baboy, has dramatically improved yung growth at performance ng baboy. Kasi kailangan tanggalin natin yung internal parasites para lahat ng mapapakain natin sa kanila ay mapupunta sa kanila. No? So, proper nutrition, bigyan mo lang siya ng konting protection sa elements, no? Those are things that will make a difference sa performance ng baboy. Tapos of course, reproductive management. Just make sure na walang inbreeding, no? Now there are two strategies sa pag-improve ng native na baboy natin, ano? One is yung selective breeding just among the natives that we have. Hindi lahat sila that are born are suitable for breeding. So we have to choose the most vigorous and the healthiest individuals to breed from every litter. Hindi lahat ng babae are suited for breeding. Hindi lahat ng lalaki are suited for breeding. You have to choose kasi there's a certain body conformation na kailangan natin hanapin dyan. No? Siyempre, the longer body that they have so that they can provide more meat, yan ang gusto natin. Kasi unlike yung dati, di ba? Pag kami nag-breed ng native na baboy, no? Yung mga magaganda, kukunin ng lechonero. Pagka yung mga bansot at pangit na lang yung natitira sa nag-alaga ng baboy, yun na lang yung breed nila. So kung yung pangit at bansot yung binibreed, chances are yung quality rin ng ilalabas yan is gonna be very similar to that. Well, breeding inferior animals is a waste of time, ano? Kasi katakot-takot na gamot ang ibibigay mo para gumaling siya, para lumaki siya, para katakot-takot na pagkain ibibigay mo. When in fact, marami dyan na maayos na sa litter na yun lang ang dapat mong i-breed. And those na hindi dapat i-breed, na dapat i-breed. When we wean yung ano namin, yung mga piglets from the sow, inihiwalay na namin doon pa lang. Yung pinaka-vigorous, ihiwalay na namin as breeders. Yung those that are not as vigorous, at wala sa conformation ng katawan na gusto namin,
nakatabi na yan for Nakatabi na siya. fattening. Yung second part ng strategy natin to upgrade yung native natin is crossbreeding. No? So when you crossbreed, what you do is you infuse another breed sa ini-improve natin na livestock. So yung pinili natin na lahi is yung Berkshire, which originated from the UK. This Berkshire naman is a known range pig and is known for its outstanding meat quality. They have tastier meat. And no, being that meat quality yung purpose ng Berkshire, yun yung in-infuse natin dito. So sir, sa katulad ko po nagsisimula na mag-alaga ng native pig, no? Ano po ba yung may papayo nyo? Siguro, bago mo pag-isipan yan, kailangan natin pag-usapan dito kung saan mo siya ilalagay. No? Kasi magiging issue yan sa mga kapitbahay mo kung magiging maamoy yung neighborhood. So you have to take into consideration housing niya. No, kailangan makapag-provide ka sa kanya ng adequate na housing. No? Kami, we provide small housing para sa inahin na deep-bedded. Diba? Para naman yung amoy ng mga alaga natin ay hindi makakapag-offend ng ating mga kapitbahay. Oo nga po, wala pong amoy. Ang susunod naman dyan ay kailangan natin pag-isipan ang magiging source ng pagkain na ibibigay natin sa kanya. Ayaw naman natin na lahat ng ipapakain natin sa kanya ay bibilhin natin kasi medyo mabigat sa bulsa pagka ganyan. So we have to find innovative ways na mapakain natin sa kanila. Ang ginagawa namin ay nakikipag-usap kami sa palengke, nakikipag-usap kami sa mga supermarket na kung yung mga tinatapon na nilang gulay or prutas na hindi na fit for human consumption, pero pwede pa siya sa hayop, ay mahingi na lang natin. And, it actually forms a big part ng ration na kinakain nila. So, mababawasan ang feed cost mo. Susunod dyan, of course, pinaka-importante is yung sourcing mo ng livestock. I would recommend that you get from a reputable breeder, one na alam mo yung source ng genetics niya, alam mo na yung performance ng alaga niya kasi baka mamaya bigyan ka ng isang biik na bago umabot ng 20 kilos ay aabutin siya ng 1 taon. So para dun sa mga small farmers natin na wala namang kakayahan mag-import pero they want to upgrade their native, you do sell breeders. Opo, Yeah. meron So tayo. yun pala Martin eh. Okay. So, pwedeng, pala. pwedeng lumapit sa'yo, tapos pwede rin magtanong, ganon. Yes. Pwede nyo kami matulungan kung sakali mag-umpisa kami. Yes. Ito LJ, ano to? Yung mga hindi po massas breeders. But, what are they now? Fatteners. Oh, so meaning kailan yan for harvest? This one is next week. This next batch is about 2 more weeks. So itong for harvest next week, mga ilang kilos? You'll probably reach mga 75. Ito, ilan? Right now, almost 60 na siguro yan. So it means in 15 days, they'll make about 75 kilos? More or less. Bilis, ha? Mabilis siya, mabilis. Mabilis. So imagine, anong edad ngayon itong mga baboy na to? 6 months? Yeah, a little over 6 months. Eh yung native, Martin, gaano katagal, ano? Siguro mga 1 year. 1 year to reach this size. So- Hindi aabot na ganyan kalaki. Opo, Ay, maliit pa. So sa ganitong pagkain po, kangkong at yung mga vegetable na nakukuha natin sa market, lumalaki po sila ng ganyan. Yes, may kasama yan na extender sa ration yan. Kasi sa fruits and vegetables, wala masyadong protein yan eh. So dinatagdagan namin yan ng extender. Okay. So depending on what's available sa market, it can be darak ng mais, it can be green peas, depende kung ano yung available. Pero how many times a day do you feed the baboy? Yung mga for fattening, as much as kaya At nila. libitom. Yes. You know, sa mga conventional farms, 'di ba? Kaya lang nilang gawin tumayo, tumiga, tumayo, higa. Dito tumiyak. pwede silang tumakbo, pwede silang mag-root sa lupa, no? Sa bagay, Pwede oo. silang maglublog sa tubig. Things that normal behavior ng baboy. baboy.
Okay, Martin, nakaikot na tayo ng farm. The proof is in the skin. Ano na ngayon ang masasabi mo? Tama po siguro nga yung sinasabi ni Sir LG na mag-upgrade, no? Kasi pareho rin naman po yung input, no? Pareho rin yung pagod o labor, tapos pero mas malaki yung ano, no? Katulad nga po nung pinakita nyo kanina, Sir, no? Well, the only way that we can really realize the true potential ng indigenous breed ng baboy natin dito sa Pilipinas is to give more to the breed. Ay, nung sinilip ko yung mga notes ni LJ kanina. Ang 7/8, which is close to a pure Berkshire, 24 ang boar, tapos ang gilt 20. So, tinan mo, magkano yung native na ganong edad? Siyempre, in terms of pesos, napakamura. Pero kung ang intention mo naman is to upgrade, hindi po ganun kalaki yung investment. Kasi hindi naman po madami yung bibili ninyo eh. Ang bibili ninyo, 2, 3. So, ganun lang po ang magiging capital inlay ninyo. Diba? Yes. Part of that kasi is controlling yung breeding strategy dyan eh. Other farms kasi allow yung females nila to roam freely with several males. So, hindi nila alam who is bred to who and when. No? Pagka ganyan yan, yung lineage ng breeding medyo malabo na. No? In all farms, dapat you control the breeding. When they are bred, to whom they are bred, para madali yung record keeping at alam natin yung percentage ng bloodline. Hindi mo, Martin, nag-start lang siya 4 na baboy. And then, that was when? That was how long ago? 2006. So, we're looking at 9 years. In 9 years, the business has grown. And, sabi mo nga, in all stages, parating ubos, ano? Yes, yes. So, do you see it growing pa in the next 3 to 5 years? Definitely. Right now, there is a clamor for better performing breeders. Kasi there are too many people that are having negative experiences sa pagpapalaki nila ng native na baboy nila. Kasi sa sobrang tagal ng panahon bago yan lumaki. So they're looking for better bred animals na hindi nawala yung pagka-native Yung pagka-native niya. Thank you very much po for spending time with us. We'll see you again next week for the episodes of OA Ako.